Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Almighty Father, Yahweh, for He is slow to anger. He gets upset with us, but of course, it's understandable. We are disobedient, we are rebellious. But He is always ready to forgive us. If we call on the name of Jesus Christ, for Jesus Christ is the only mediator to our Holy Father, our righteous Father, who gave His only begotten Son to save us, to redeem us from our iniquities, to remove our sin and shame. And we have a hope in a future with our Father, with Jesus Christ and the Holy Spirit, and all our brethren who have gone before us. Nauna sa atin, nakasama ngayon yung Almighty Father. Si Almighty Father, natapos niya yung kanyang promise kay Abraham. Ngayon, if you want to know kung paano nag-umpisa yung promise ni Almighty Father kay Abraham, pumunta muna tayo sa Genesis chapter 11. So dito, tinawag ni Almighty Father si Abraham. So after nakausap ni Almighty Father si Adam and Eve, si Cain, no? Nakakausap nila si Almighty Father. So after nila makausap, and then ang sumunod na nakausap ay si Noah. And then after ni Noah, binabanggit ka ng mga major figures in the Bible sa Old Covenant or sa Old Testament. After ni Noah, si Abram. So originally, ang name ni Abraham ay Abram. So dito muna tayo sa Genesis chapter 11. So yung background dito sa Genesis chapter 11, natapos na yung Great Flood. Si Noah, si Shem, si Ham, at saka si Japheth. Yung mga lalaki sa Ark ni Noah. Kasama nila ang kanilang mga asawa. So ang anak ni Noah, yung tatlo, si Ham, si Japheth, at saka si Shem. After ng Great Flood, dumami na ulit ang tao. Prior to the Great Flood, may mga Nephilim na, may mga giants na. And then, nung nagkaroon ng Great Flood, na-wipe out lahat ng mga tao, including the giants. Pero, yung mga asawa ng anak ni Noah, meron silang lahing Nephilim. Kaya lumabas ngayon sa generation ni Abraham, papunta sa generation ng mga descendants of Abraham. Nandun pa rin yung mga giants, diba? Hanggang sa nakalaban ni David, yung isa sa mga giants, si Goliath. So sa Genesis chapter 11, iisa lang ang language ng mga tao. Dahil lahat sila nga ay galing kay Noah tsaka sa kanyang asawa. So basahin natin. Genesis chapter 11. Now the whole earth had one language and one speech. Iisa lang ang salita natin. Kaya yung mga salita natin, pag binigkas, iisang dinig lang, pero ang spelling iba-iba kasi nga nag-evolve or nag-mutate kasi nga nagkahiwa-hiwalay na tayo. So yung iba
parang bulol, no? Parang ako, naiba yung salita. So, habang lumilipas ang panahon, nag-iiba yung pagkakabigkas at naiba rin yung spelling. Pero dito sa Tower of Babel, major na event ito na malaki ang pagkakaiba ng language ng mga tao. Alam naman natin yung mga language, malalayo, no? Merong Mandarin, may English, may Arabic, ano pa ba? May Russian, yung mga major, may German, French, yon mga major languages. At kung mapapansin natin, may mga words tayo na katunog ng mga words sa German. Ngayon meron tayong katunog na language sa mga Puerto Rican or sa Portuguese. Kasi nga, meron tayong lahing Latin, no? So ituloy natin. Now the whole earth had one language and one speech. And it came to pass as they journeyed from the east that they found a plain in the land of Shinar, and they dwelt there. So yung buong mundo, iisa lang ang salita. Ngayon si Ham, si Japheth, tsaka si Shem, iisa lang ang salita nila. Pero nagkahiwa-hiwalay sila, no? At merong mga nagtao na nagsama-sama sila. So ito ay madaming tao na nagsama. So yung nakita natin, no, sa previous chapters, yung lahi ni Japheth sa ibang lugar nagstay. Yung lahi ni Ham sa iba nagstay, at yung lahi ni Shem sa iba rin nagstay. So yung major na mga itsura ng mga tao nagka-mix na. Nagka-mix na. So ang ka-mix ng Chinese, mga Russian, kung nakakita kayo ng mga Russian, mukha silang mga Chinese. Ngayon yung ka-mix naman ng mga Latin, no? Lahi ni Ham at saka ni Shem. So tayo ngayon halo-halo na, wala nang pure. Ako may lahi akong yung ninuno ko may lahing sa mother side, ang alam ko mayroong lahing Chinese. Tapos yung sa father side ko may lahi naman silang lahing Spanish. Yeah, hindi na malaman, no? Pero yung pinaka korte ng bungo natin nagkakaiba. Merong Negroid, may Caucasoid, at saka may Mongoloid. Doon nagkakaiba yung shape. Pero yun ang tatlong major shape ng bungo ng tao. Ngayon yung iba nagkaka-mix-mix na, no? So ituloy natin. And it came to pass as they journeyed from the east that they found a plain in the land of Shinar, and they dwelt there. Then they said to one another, "Come, let us make bricks and bake them thoroughly," or burn them thoroughly. Gagawa sila ng city. Gawa sa bricks na ibibake nila thoroughly. They had brick for stone, and they had asphalt for mortar. Yung brick, paano ginagawa yon sa ancient times or sa olden days? Pinagmimix yung soil at saka yung tubig. So nagiging mud, no?
Tapos, nalagyan nila ng straw, grass, or pine needles para magkaroon ng fiber, para hindi madaling madurog. Tapos, i-mix nila yung nalagay nila sa molde. Tapos, i-bake nila sa sunshine. Sa araw, buyang-yang sa araw, buyang-yang, nakabilad sa araw. Tapos, tatanggalin nila sa molde, tapos, ipapatuyuin ulit nila, no? Or, i-bake nila na parang tinapay. Parang ganun, kasi i-bake eh. Kailangan mainitan para mabuo, para maging matibay. And they said, "Come, let us build ourselves a city." At yung kanilang bricks na gagawin, ang pandikit nila ay asphalt. Yun ang kanilang mortar. Ngayon, magtataka kayo, may asfalto na ba noong unang panahon? Dito sa Babylon, merong asfaltong, may makukuhanan silang asfalto. Pinakamalapit sa Babylon ay 241 kilometers. So, pag nilakad nila yon, 48.2 hours pwedeng lakarin. Or, sumasakay naman sila sa camel or sa donkey, no? Malapit sa Euphrates River nila nakukuha yung bitumen or asphalt. At saka merong asphalt springs din malapit sa Ashur, across the plateau near the Tigris River. This asphalt was used to cement the brickwork around the city of Babylon and to waterproof a type of round boat called a gofa or basket gofa. Hindi ito nakalagay sa Bible, no? Chinek ko lang sa internet kung paano nila nakuha yung asphalt at saka kung paano nila nakagawa ng brick for stone. So, balik tayo sa Bible. So, pinagtrabahuan nilang mabuti. Gumawa ng bricks, no? Mahirap nila ang trabaho ang ginawa nila kasi gusto nila matibay. Verse 4, and they said, "Come, let us build ourselves a city and a tower whose top is in the heavens." Gagawa tayo ng isang city. Tapos, sa isang city na yon, gagawa rin tayo ng tower. Yung tower, syempre, pag tower, mataas yon. Let us make a name for ourselves para matatak natin yung pangalan natin. Lest we be scattered abroad over the face of the whole earth. Baka magkahiwa-hiwalay kasi tayo. Huwag tayo maghiwa-hiwalay. Magsama-sama tayo para powerful tayo. Ito ang ibig sabihin ng mga tao. So, ang namumuno ng time na to ay si Nimrod. No? Siya yung mighty warrior ng panahon na to. Verse 5, but the Lord came down to see the city and the tower which the sons of men had built. Si Almighty Father, chinek niya ang ginagawa ng mga tao. Ngayon, yung ginagawa ng mga tao, nakita niya, gumagawa ng city at ng tower. Ngayon, yung tower na yun, syempre, mataas yun. Tapos yung city, syempre, malawak yun. Kasi ang kanilang isip, yung mga tao nung araw, ayaw nilang maghiwa-hiwalay, gusto nilang maging powerful sila, gusto nilang magsama-sama. So, ginagawa ba ng mga tao ngayon to, na gusto nilang maging powerful? So, yung mga tao na nag-unite sila, gusto nila maging powerful eh. Nag-unite sila, nagtayo sila ng tower para as a remembrance of their names. Para itayo nila ang kanilang pangalan na sila ay malakas, magaling. So, it's wickedness in the hearts of the people. Yun ang nakita ni Almighty Father. Dahil yung hindi masama magtayo ng tower. Hindi masama magtayo ng city. Ang masama doon, yung nasa sa puso nila. Ano yung nasa sa puso nila? Yung kanilang pride na ayaw nilang maghiwa-hiwalay at gusto nila maging powerful. Yun ang nasa sa puso nila. Hindi nila sinasama si Almighty Father sa plano.
inilalabas nila si Almighty Father. Kahit si Almighty Father ang gumawa ng lahat ng bagay, hindi nila sinasali si Almighty Father. Ngayon, may mga tao ba na gumagawa ng ganitong plano na hindi sinasali si Almighty Father sa plano? Hindi masama gumawa ng mga cities or ng mga lugar na magaganda. Ang masama doon, yung kung ano nasa puso mo ba, para magyabang, para ipagyabang mo kung ano ang meron ka, yung kung ano ang kaya mo, yun ang nakita ni Almighty Father, yung puso ng mga tao, wickedness of the people. Ha? Ayaw ni Almighty Father nun, mga prideful people, dahil si Almighty Father, He is humble, si Jesus Christ, humble din siya. Okay? Kaya pag nakakita tayo ng isang religious leader na mayabang, hindi yun kay Almighty Father. Pag nakakita tayo ng isang tao na ang tinataas niya ay sarili niya at hindi ang pangalan ni Almighty Father at ni Jesus Christ, hindi yun kay Almighty Father. Dahil dapat tayo itataas nating pangalan, ang ipagmamalaki nating pangalan, ang pangalan ng tatay natin. Dahil siya ang powerful. Wala nang iba pa. Verse 6. Nasa verse 6 pa lang tayo, no? And the Lord said, indeed, the people are one, and they all have one language. Oo, yung mga tao, nagkakaisa sila, nag-unite sila. At isa lang kanilang language. And this is what they begin to do. At ito ang kanilang inumpisang gawin. Now, nothing that they propose to do will be withheld from them. Now, let us go down. Sabi ni Almighty Father, let us go down. Bakit us? So, hindi lang si Almighty Father. Kasama niya si Jesus Christ and all the angels in heaven. Kasama ni Almighty Father. Come, let us go down and there confuse their language, that they may not understand one another's speech. Guluhin natin sila para di sila magkaintindihan ng kanilang mga lingwahe. Kaya nagkaroon ng mga iba-ibang language. At yung language natin ay nag-evolve. Dahil iba ang pagkakapronounce, naging yung iba, yung dila, naging matigas, no? Yung iba, iba yung mga nasasabi na words. Ngayon, yung mga tao, na nagkakaintindihan sila ngayon yung nagsama-sama. Yung mga nagkakaintindihan kami, but yung isa hindi kami nagkaintindihan. But ito, sige ka, magsama na lang tayo nagkakaintindihan. Kaya nagkakahiwa-hiwalay ngayon yung mga taong hindi nagkakaintindihan. Tapos mga nagkakaintindihan, nagsama-sama sila. Nangyari ito, ginawa ni Almighty Father because of the wickedness of the people. Na-wipe out na ang mga wicked nung time ni Noah sa Noah's Ark. Pero lumabas na naman dahil nga may anak siya na si Ham, no? Na binabastos niya yung kanyang tatay. And at the same time, meron ding mga anak, si Shem at saka si Japheth, na iba-iba rin ang ugali dahil nga ang tao wicked. Hindi matapos ang mga wickedness na nasa isip natin. So, nakalagay ito sa Genesis chapter 6, verse 6. And the Lord was sorry that he had made man on the earth, and he was grieved in his heart. Very painful para kay Almighty Father. Nag-create siya ng man because he has so much love to give. Pero yung mga tao na
na-create, wicked, hindi sumusunod kay Almighty Father. Kaya si Almighty Father, He was grieving in His heart. Nasasaktan si Almighty Father pag nagkakasala tayo. Kung tayo nasasaktan tayo, no, pag halimbawa, yung anak mo may nagawang kasalanan sa'yo, sinaktan ka, na-hurt ka, mas lalo na si Almighty Father because of His great love for us. Kaya He was grieved in His heart that He made man on the earth. So, balik ngayon tayo dito sa binabasa natin, Genesis chapter 11, verse 7. Come, let us go down, and there confuse their language, that they may not understand one another's speech. Verse 8, so the Lord scattered them abroad from there over the face of all the earth, and they ceased building the city. Hindi nila nagawa yung city. Pati yung tower, hindi nila nagawa. Unfinished. Hindi sila magkaintindihan. Asan na yung martilyo? Iba, where's the hammer? Iba-iba na ng guwahe. Ano yung sabi ko, martilyo ng hammer, sasabi nito. Hindi na nakakaintindihan. Verse 9, therefore, its name is called Babylon or confusion. Babylon. Because there the Lord confused the language of all the earth, and from there the Lord scattered them abroad over the face of all the earth. Kaya sila nagkalat sa iba-ibang lugar. Kaya tayo kalat-kalat ngayon sa iba-ibang lugar. Yung iba gumawa ng ship, no? Or gumawa ng isang bangka na galing sa mga tangkay ng kahoy at saka ng anong tawag doon? Balsa, no? At yung iba ginamit yung bitumen para tibay ng kanilang ship. Hindi ship boat, no? Or kafa. Yun ang kanilang ginawa para makapunta sa ibang island or ibang lugar. Kafa. No? Para maging matibay, nilagyan na ng bitumen or tar or asphalt. Verse 10. This is the genealogy of Shem. Shem was 100 years old and begot Arphaxad 2 years after the flood. So, itong si Noah, ang anak niya, si Shem. Ngayon, hindi dito binanggit si Japheth at saka si Ham. Kasi, ang nakafocus ngayon, ang Bible, dito sa lineage ni Noah and then kay Shem. So, si Shem, siya ang kasama sa Noah's Ark, no? So, after ng flood, nagkaroon siya ng anak na si Arphaxad. But Shem was already 100 years old then. Hindi natin alam kung si Arphaxad ang kanyang eldest. Pero binabanggit ito, may anak siya, si Arphaxad, nung siya ay 100 years old na. 2 years after the flood. Verse 11, after he begot Arphaxad, Shem lived 500 years and begot sons and daughters. So, hindi lang si Arphaxad ang kanyang anak, kundi may mga anak pa siya na babae at anak na lalaki. Verse 12, Arphaxad lived 35 years and begot Salah. So, si Arphaxad naman, noong 35 years old siya, nagkaroon siya na anak si Salah. After he begot Salah, si Arphaxad lived 403 years and begot sons and daughters. So, ang haba ng buhay ni Arphaxad, 403 years. Pero bago ito, yung kanilang edad, bago pa magkaroon ng Great Flood, sabi ni Almighty Father, 122 years na lang ang magiging maximum age ng tao. No? So, dito, nagdidwindle na yung age ng tao. So, Arphaxad lived 403 years and begot sons and daughters. Salah lived 30 years and begot Eber. So, nung 30 years old naman si Salah,
nagkaroon man siya anak si Eber. After he begot Eber, Salah lived 403 years. Pareho sila ni Arphaxad, no? Pareho sila ng years na itinagal ni Salah. Ngayon, Eber lived 34 years and begot Peleg. Nung 34 years old si Eber, nanganak yung asawa niya, ang napaanak si Peleg. Pero hindi natin alam kung pang ilang anak itong si Peleg, kung siya ba ang eldest. After he begot Peleg, Eber lived 430 years and begot sons and daughters. Peleg lived 30 years and begot Reu. So nung 30 years old si Reu, nagkaroon siya anak. Nung 30 years old si Peleg, nagkaroon siya anak si Reu. After he begot Reu, Peleg lived 209 years. Ngayon, nung 209 years na si Peleg, namatay na siya, and then meron pa rin siyang mga iba pang mga anak na babae at lalaki. Reu lived 32 years. So, nung 32 years old siya, nagkaroon siya ng anak si Serug. Begot Serug. After he begot Serug, Reu lived 207 years. And begot sons and daughters. 207 years yung kanya itinagal na edad dito sa mundo. Tapos siya ay nawala na, no? Yung kanyang body nag-deteriorate na, nag-fade away na. Serug lived 30 years and begot Nahor. So, nung 30 years old si Serug, nagkaroon siya ng anak si Nahor. After he begot Nahor, Serug lived 200 years and begot sons and daughters. So, meron pa mga iba pang mga anak. So, dumami yung mga tao. Nahor lived 29 years and begot Terah. So, si Terah, anak ni Nahor, nung siya ay 29 years old. After he begot Terah, Nahor lived 119 years and begot sons and daughters. So, yung haba ng buhay ni Nahor ay 119 years. At meron pa siyang anak na babae at lalaki and begot sons and daughters. Now, Terah lived 70 years. Itong si Terah naman, nagkaroon siya ng anak nung siya ay 70 years old. Begot Abram, Nahor, and Haran. So si Terah, ang anak niya, 3, no? Ito lang si Terah ang nilagay kung ilan ang kanyang anak. So ang kanyang anak ay 3. Abram, Nahor, and Haran. Nung siya ay 70 years old na. Ngayon, syempre, nung time na to, wala pa si Moses. Ngayon, si Moses, siya ang inatasan ni Almighty Father magsulat ng Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Ngayon, paano na isulat ni Moses ito, Genesis? Diba sabi ni Almighty Father, habang kausap niya si Moses, kausap niya parang kaibigan, harap-harapan, face-to-face siya nakakausap si Moses. Ngayon, bilang kaibigan, nagkakwentuhan ngayon sila, ilang araw na wala si Moses, 40 days and 40 nights. So, nung time na yon, kausap ni Almighty Father si Moses at nagkakwentuhan sila ng parang magkaibigan. So, ito ay sinasabi ni Almighty Father kay Moses. Verse 27. Hindi nakalagay ito, no? Hindi nakalagay yung na si Almighty Father nagkwento, pero nakalagay naman sa Book of Exodus na nagkakwentuhan sila ni Moses. So, ito ay isa sa mga napagkwentuhan nila dahil kailangan malaman ng mga tao kung saan tayo galing. This is genealogy, or this is the genealogy of Terah. Terah begot Abram, Nahor, and Haran. Haran begot Lot. So si Lot, dito galing ang mga Moabites at saka mga Ammonites. Siya ay pamangkin ni Abram. Ngayon,
itong si Haran, namatay siya. And Haran died before his father, Terah, in his native land in Ur of the Chaldeans. Nababanggit diba yung Chaldeans? Kasi yung Chaldeans means Babylon. So, galing sila originally from Babylon. Yung lahi nila. Ngayon, namatay si Haran. Then, Abram and Nahor took wives. Nag-asawa ngayon si Abram at saka si Nahor. The name of Abram's wife was Sarai. And the name of Nahor's wife, Milcah, the daughter of Haran, the father of Milcah, and the father of Iscah. So, yung asawa ni Nahor na si Milcah, daughter siya ni Haran. So, nung time na yon, no? Kung daughter siya ni Haran, itong asawa ni Nahor na si Milcah, so pamangkin niya to. Ngayon, si Sarah naman ay half-sister ni Abram. Kasi nung time na yon, konti pa lang yung mga tao. Kung ngayon, nakakakita kayo ng city or sa probinsya, no? May mga lugar pa rin, mga probinsya na diblib ang lugar. Noong time na yun, syempre, kung sino yung nandun sa vicinity ng lugar ninyo, yun ang mga napapangasawa nila. So, konti pa lang ang tao nun. Half-sister ni Abram, si Sarah. Magkaiba sila ng nanay, pero yung tatay nila ay pareho. Ngayon, si Nahor naman ang napangasawa niya ay yung anak ni Haran. Nakapatid niya si Haran. So, pamangkin niya si Milcah. So, si Iscah, tsaka si Milcah ay magkapatid. Anak sila ni Haran. Verse 30, but Sarai was barren. She had no child. And Terah took his son, Abram, and his grandson, Lot, the son of Haran, and his daughter-in-law, Sarai, his son, Abram's wife, and they went out with them from Ur of the Chaldeans to go to the land of Canaan. And they came to Haran and dwelt there. So, nabanggit yung Canaan. Nabanggit din yung Haran. So, originally, sila ang nakatira doon. Verse 32, and the last verse of Genesis chapter 11. So, the days of Terah was 205 years, and Terah died in Haran. Kaya sila, ang lahi ni Abram, ang kanilang pinanggalingan ay yung Ur of the Chaldeans, na nagpunta sila sa Canaan. Sa Canaan, sa Haran, namatay si Terah. Okay? So, bakit natin pinag-uusapan si Abraham? Kasi nga, dito nag-umpisa yung promise ni Almighty Father tungkol sa promised land or sa land flowing with milk and honey. So, dito tayo sa Genesis chapter 12. Now, the Lord had said to Abraham, get out of your country. Umalis ka dyan sa Haran, sabi ni Almighty Father, from your family and from your father's house. Alis ka dyan sa country mo, sa mga kasama mong pamilya, at sa iyong bahay ng tatay mo. Bumukod ka to a land that I will show you. Bibigyan kita ng lupa, ipapakita ko sa iyo. Doon ka lumipat. Ang promise ni Almighty Father, verse 2 of Genesis chapter 12. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. I will bless those who bless you, and I will curse who curses you. And in you all the families of the earth shall be blessed. Ito ang promise ni Almighty Father kay Abram. Ano yung una yung promise? I will make you a great nation. Second, I will bless you. Third, I will make your name great. Fourth, you shall be a blessing. Magiging blessing ka rin sa iba. Fifth, I will bless those who bless you. Kung sino man ang nagbe-bless sa iyo, ibe-bless ko rin sila. Sixth, I will curse him who curses you. Kung sino ang sumumpa sa iyo, isusumpa ko din sila. And in you all the families of the earth shall be blessed. Sa buong mundo, ang family mo ang magiging pinaka-blessed.
At totoo nga yun. Paano nangyaring totoo? Dahil sa lineage ni Abraham, galing si Jesus Christ. Kaya, blessed, no? Yun ang ibig sabihin ni Almighty Father. Pinaka-blessed dahil sa lineage ni Abraham, galing si Jesus. Verse 4. So Abraham departed as the Lord had spoken to him, and Lot went with him. Si Almighty Father, nung kinausap niya si Abraham, walang nakita si Abraham na si Almighty God. Pero, kinausap siya ni Almighty Father. Paano siya kinausap? Through visions and dreams. No? Ganun makipag-usap si Almighty Father. Through visions and dreams. Ganun kalaki ang faith ni Abraham. Kung ngayon natin mangyayari ito, sasabihin ng mga tao, psychotic yan, may sakit yan, ba't nakakarinig yan ng boses? No? Yung mga tao ngayon gano'n. Ang sasabihin. Dahil wala silang faith kay Almighty Father. At ang puso ng mga tao ay wicked. Kaya hindi nila naiintindihan. Ngayon si Abraham, he's obedient to the Almighty Father. Kaya dito sa verse 4 of Genesis chapter 12, so Abraham departed as the Lord had spoken to him, and Lot went with him. Sumama si Lot. No? Si Nahor hindi sumama. Si Lot ang sumama. Akay-akay niya si Lot. Sabit si Lot. And Abraham was 75 years old when he departed from Haran. So 75 si Abraham. Kung 75 si Abraham, si Sarah ay 65 years old. Dahil 10 years ang age gap nila. Verse 5, then Abraham took Sarai his wife, and Lot's brother his son, and all their possessions that they had gathered, and the people whom they had acquired in Haran. Bakit may mga people whom they acquired in Haran? Kasi hindi nawawala ang mga poor people. Laging kasama, di ba sabi ni Jesus Christ, you will always have the poor with you. Kasi yun ang kanilang trials and tribulations naman sa buhay. Kasi nga lahat tayo na tao, iba-iba ang ating mga trials and tribulations. Pero kahit mayaman ka, meron ka rin trials and tribulations, no? Pantay-pantay lang tayo sa paningin ni Almighty Father. And the people whom they had acquired in Haran, so kasama nila. And they departed to go to the land of Canaan. So they came to the land of Canaan. So sila na ang nauna sa Canaan. Bago pa yung nabasa natin sa Joshua na iba-ibang mga lahi, nauna na si Abraham. Okay? Abraham passed through the land of the place of Shechem as far as the terebinth tree of Moreh or Alon Moreh. And the Canaanites were then in the land. Hindi pag-aari ng mga Canaanites yung lupa, kundi doon lang sila napadpad at gusto na nilang ariin. Ngayon si Almighty Father, pagbamayari niya ang buong mundo. At pwede niyang paalisin ang gusto niyang mga tao na gusto niyang paalisin. Dahil ang mundo na to, ang nagmamayari, si Almighty Father. He owns the world. He owns our soul. He owns even our body. Si Almighty Father ang nagdedesisyon lahat. We are at the mercy of our Holy God. Verse 7, then the Lord appeared to Abraham and said, to your descendants or seeds, I will give this land. Ito na ang promise din ni Almighty Father. Ibibigay ko tong lupain na to sa mga anak mo, sa mga descendants mo. And there he built an altar to the Lord who had appeared to him. Nagtayo siya ng altar. Who had appeared to him, not face to face, but in a vision. No? Verse 8. And he moved from there to the mountain east of Bethel, and he pitched his tent with Bethel on the east, or on the west, sorry, and Ai on the east.
There he built an altar to the Lord and called on the name of the Lord. So Abram journeyed, going on still toward the Negev or south. Ang layo ng lakbay ni Abraham. Verse 10 of Genesis chapter 12. Now there was a famine in the land. Nagkaroon tagutom sa land ng Canaan, no? And Abraham went to Egypt to dwell there, for the famine was severe in the land. Kaya nag-travel si Abraham, kasama na si Lot, kasama na yung kanilang mga tauhan, asawa nila, mga anak nila. Nagpunta sila ng Egypt. And it came to pass when he was close to entering Egypt that he said to Sarai, his wife, indeed, I know that you are a woman of beautiful countenance. So, si Sarah, kinausap ni Abraham, alam ko na napakaganda mo, sabi ni Abraham. 65 na si Sarah noon, pero maganda pa rin si Sarah. Indeed, I know you're a woman of beautiful countenance. Countenance means face. Maganda yung face mo, yung profile mo, yung features mo, yung appearance mo, maganda. Sabi ni Abraham kay Sarah. So, yung age na 65 na yon, love na love pa rin ni Abraham si Sarah, dahil nagagandahan pa rin siya kahit matanda na. No? Verse 12, therefore, it will happen when the Egyptians see you, that they will say, this is his wife, and they will kill me, but they will let you live. Pag nakita nila, ikaw, maganda ka, alam ko maganda ka, sabi ni Abraham kay Sarah, maganda ka. Ngayon, pag nalaman nila na mag-asawa tayo, papatayin nila ako. Pero ikaw, mabubuhay ka, pero ako papatayin nila sabi ni Abraham. So, love na love ni Abraham si Sarah. Kasi nga, kahit matanda na, nagagandahan pa siya. At exotic ang beauty ni Sarah, alam ni Abraham. Exotic. Ibig sabihin ng exotic, hindi dahil sa maitim or kung anon. Pag sinabing exotic, kakaiba. Merong outstanding, ganon. Hindi, ano ba tawag doon? Yung sa mga lahat ng babae, ikaw ang iba, ikaw yung unfamiliar, exotic. Pag sinabi exotic, gano'n ang itsura. Ngayon, yung mga babae, syempre sa Egypt, pare-pareho sila ng itsura, no? At pagdating ni Sarah doon, iba ang itsura ni Sarah. So, siya yung exotic. So, makikita siya. Di ba karamihan ng pag-exotic, ang ganda naman nun, pat kakaiba siya, nag-outstanding ang kanyang beauty, or remarkable, or striking, no? Ngayon, sa verse 13, please say you are my sister. Sabihin mo sa mga Egyptians, kapatid kita, that it may be well with you, or it may be well with me for your sake, and that I may live because of you, para mabuhay ako dahil sa iyo, dahil papatayin nila ako pag sinabi ko, or sinabi mo na asawa kita, na mag-asawa tayo, that maganda ka. Problema pala yung maganda, no? Ngayon, akala natin, na hindi naman nagsisinungaling si Abraham, kasi na sister niya nga, itong si Sarah, dahil half sister naman niya. Nakalagay ito sa Genesis chapter 20, verse 12. But indeed, she is truly my sister. Sabi ni Abraham, she's the daughter of my father, but not the daughter of my mother. And she became my wife. So, yun ang storya na magkapatid sila, pero half siblings sila. That it may be well with me for your sake, and that I may live because of you. Sabi ni Abraham. Verse 14, so it was when Abraham came into Egypt, that the Egyptians saw the woman. Nung time na yun, 65 na siya, nakita nila si Sarah. Ang ganda ni Sarah, that she was very beautiful. No? Exotic ang beauty. May ibang lugar ngayon dito sa mundo natin na pag nagpunta ka, kakaibang itsura mo, nagagandahan sila sa'yo, no? Like,
pag nagpunta ka sa ibang country na medyo dark-skinned yung mga tao doon, tapos pupunta ka ron na light-skinned ka, nagagandahan sila. Di ba dito lang tayo sa atin? Ay, ang ganda na ng puti. Pag maputi na, ang ganda, di ba? So, maganda si ano, dahil nga maputi, iba yung itsura. So, usually, yung lahi ni Shem, ang tawag sa kanila yung ano, mga puti, no? Or light-skinned. At nakikita naman natin yung mga Israelites ngayon, mga babae, yung mga Jew na babae ngayon, di ba? Like si Gal Gadot, ganon, tsaka si Anna Hathaway. May lahi silang Jewish. Kaya magaganda talaga. Ngayon si Sarah, maganda rin. Verse 15, and the princess of Pharaoh also saw her and commended her to the Pharaoh or to Pharaoh or sa leader ng Egypt. Nakita na mga officials ni Pharaoh. Uy, ang ganda ng kasama ni ni Abram. May bisita tayo, ang ganda ng kasama. Ilapit natin sa Pharaoh. Ayun. And the woman was taken to Pharaoh's house. Dinala si Sarah sa bahay ni Pharaoh. Imagine, 65 na, idadalhin pa sa bahay ni Pharaoh. So, maganda talaga, no? Verse 16, he treated Abram well for her sake. So, dahil sa maganda si Sarah, ngayon, ang trato naman ng Pharaoh kay Abram ay maayos dahil akala niya magkapatid. Na talaga magkapatid naman, pero hindi naman in-explain ni Abraham, no? So, maganda ang pagkakatrato kay Abram ng Pharaoh. He treated Abram well for her sake. He had sheep. Binigyan ng sheep. Oxen. Binigyan ng mga cows. Male donkeys. Male and female servants. Female donkeys and camels. Ang dami na mga binigay na gifts kay Abram, no? Dahil nga kay Sarah. Verse 17, but the Lord plagued Pharaoh and his house with great plagues because of Sarah. Nagyan ng mga calamities. Mga peste. Yung bahay ni Pharaoh. Pati yung kanyang mga tauhan. Because of Sarah, Abram's wife. Verse 18, and Pharaoh called Abram and said, what is this you have done to me? Anong ginawa mo sa akin? Why did you not tell me that she was your wife? Bakit hindi mo sinabi sa akin na asawa mo pala itong si Sarah? Sabi mo kapatid mo siya. O inuwi ko siya sa amin eh. Ha? Bakit ganun ang ginawa mo? Ayan tuloy. Pinurusahan kami, nagkaroon ng tragedy dito. Mga calamities. Verse 19, why did you say she's your sister? I might have taken her as my wife. Muntik ko na siyang kunin bilang asawa ko. Sabi ni Pharaoh. Ang ganda kasi niya. Wala na. Kasi nga, kukunin siyang asawa dahil nga maganda. Now, therefore, here is your wife. O ngayon, ito na yung asawa mo. Take her. Kunin mo na siya. And go your way. Umalis na kayo. Sige na, umalis na kayo. Baka magkaroon pa kami ito ng mga madaming mga plagues. Verse 20. So Pharaoh commanded his men concerning him, and they sent him away, and his wife, and all that he had. O pinaalis na sila. Pati dadala nila yung mga binigay, sheep, oxen, male donkeys, male and female servants, dala rin nila, female donkeys, and camels. So, dito, no, ipinakita ni Almighty Father sa Genesis chapter 11, yung kanyang power. Laging pinapakita ni Almighty Father na He is powerful. Pero hindi na nakikita ng mga tao yon. Disregard nila ang Creator. Disrespectful ang mga tao. Ang iniisip lang natin, puro sarili natin. Hindi natin iniisip yung tatay natin, na kaya niya tayo ginawa. Eh dahil sa pagmamahal, dahil gustong magmahal ni Almighty Father ng madaming mga anak, ang gagawin lang natin,
mamahalin natin yung tatay natin, hindi pa natin magawa. Kaya dito, ang parusa sa mga tao, na mga prideful, no? Pinaghiwa-hiwalay niya. Yung mga tao na nag-unite, na nagpa-plot ng evil, gagawa si Almighty Father ng ways to crush those evil people. And then dito naman sa Genesis chapter 12, makikita natin dito the promise of the Holy Father to Abraham na magkakaroon ng inheritance yung kanyang mga anak. Na nabasa natin sa Joshua yung fulfillment of the promises of the Holy God to Abraham. Makikita natin ang tagal ng oras, no? Matagal yung itinagal na taon, pero kay Almighty Father mabilis lang ang oras. Si Almighty Father, kinikip niya yung promise niya. Hindi niya sinasawalang bahala ang mga tao. Importante sa kanya tayo. We are His treasure. Kaya yung promise ni Almighty Father kay Abraham na fulfill na dito sa Old Covenant. At may bagong promise sa atin. Si Almighty Father. Pinadala niya si Jesus Christ. So dito sa Old Covenant, it's a sample kung paano mag-promise si Almighty Father. Gagawin niya lahat ng mga promises niya hanggang sa makarating ang mga anak ni Abraham or yung descendants ni Abraham sa kanilang lot or promised land na flowing with milk and honey. Ngayon tayo, may promise sa atin si Almighty Father. Ano ang promise sa atin ni Almighty Father? Na we will live with Him for all eternity. He will take care of us. At hindi tayo magugutom. At death has no sting anymore. Promise ni Almighty Father yun. At gagawin ni Almighty Father yun. May process na ginagawa si Almighty Father. Na siya lang ang nakakaalam kung paano mag-work yung process niya. Dahil He is full of wisdom. Ang tatay natin. And so we must trust Him. Have faith in Jesus Christ. Dahil lahat ng mga bagay na ginagawa ni Almighty Father, it's all for us. Sino ba naman tayo? We are wicked. But we must humble ourselves before our Father. Acknowledge Jesus Christ para makuha natin ang ating inheritance. Our Father is our treasure. He is our inheritance. Thank you, and God loves us all so much.